Department of Foreign Affairs tumulak na patungong Syria para asikasuhin ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa gulo. Mga nabiktima ng dengue sa Metro Manila sa unang 7 buwan ng 2011, halos dumoble ang bilang kumpara noong isang taon. Pagpatay sa isang lalaki at isang babae na natagpuan sa Norzagaray, Bulacan, patuloy na iniimbestigahan. Batang lalaki na nakitang sugatan kasama ng mga bangkay, nagpapagaling na sa ospital. Koponan ng Pilipinas na lalaban sa Homeless World Cup, handang-handa na sa kanilang pagtulak sa Paris, France. Philippine Ascals, may payo sa ating street soccer team. At Pinay loyal fan ni Paris Hilton, niregaluhan ng Hotel Aires ng isang designer bag mula sa sarili niyang koleksyon. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Quick response team ng Department of Foreign Affairs tumulak na patungong Syria. Asikasuhin nila yung pagpauwi po sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Syria. Narito ang report. Sa gitna ng gulo sa Syria, bumiyahe na patungo roon sina DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Esteban Conejos at DFA Executive Director for Migrant Workers Affairs Ricardo Endaya. Pangangasiwaan nila ang voluntary repatriation ng mga Pilipinong naiipit sa gulo. Kung sino man sa kanila ang gustong umuwi dahil nga sa kaguluhan na nangyayari doon sa Syria ay tutulungan sila ng ating pamahalaan. Government will provide for their transportation and repatriation back to the Philippines. Sapat naman daw ang pondo ng gobyerno para sa pagpapauwi sa mga kababayan natin. Sa mga videong ito na nakuha ng Reuters sa social media websites, hindi pa rin daw natitigil ang putukan sa ilang lugar sa Syria. Tuloy ang panawagan ng mga demonstrador para sa pagbibitiw sa pwesto ni Syrian President Bashar al-Assad. Kaya naman ang militar, tuloy pa rin ang raid sa ilang bahay at pag-aresto sa daang-daang demonstrador. Ayon sa mga aktivista, 36 na kasamahan na nila ang napatay sa karahasan nitong mga nakaraang araw. Ang videong ito, nakunan daw habang nagdiriwang ang militar dahil sa umunoy tagumpay na operasyon nila sa Latakia. Ilang sundalo at sibilyan ang sumisigaw ng pro-government slogans at may hawak na litrato ni Assad. Ang pamilya ng Pangulo ang may hawak sa karamihan ng mga negosyo at pantalan sa naturang bayan. Patuloy na nananawagan ng international community sa pamahalaan ng Syria na itigil na ang karahasan. Kabilang sa mga ito ay ang mga kapitbahay na bansang Turkey at Jordan. Pero ayon sa gobyerno, ang mga demonstrador ang promotor ng karahasan at nananakit sa mga sundalo at pulis. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Kaugnay po ng balitang yan, mausap natin yung Philippine Ambassador to Syria, Wilfredo Cuyugan. Ambassador Cuyugan, good morning po. Good morning po, sir. Opo, Yes, may problema pa rin po ba tayo dun sa pagbukas ng komunikasyon dun sa mga Pilipino pong nasa Syria? Wala po. Since nung March, when yung problem started po, nasa 24/7 kami. Opo. And we already implemented po yung pagmamonitor through coordinators natin. Sinector natin yung mga area, and then meron isang main coordinators, tapos below the coordinators, meron mga sub, and parang triangle po yan. Opo. So, continuous po ang flow ng communication natin. Yung mga kababayan natin na gusto na pong umuwi, kamusta ho yung lugar? Na ito boy napuntahan nila o sila ho ang pupunta sa embahada? Depende ho yan. Kasi ngayon naman ho, depende sa scenario. Yung unang scenario is pwede silang tumakbo sa embahada o doon sa mga area. And then nakikipag-coordinate sila doon sa coordinators. Yan po rin ang nangyayari ngayon kasi tahimik naman po dito sa Syria. Opo. Generally. Yung sinasabi po natin na ipipick up, yun ho yung worst scenario, yung magulo na. Okay. Pero we have not reached that level. Only the media dito, sa international media is showing that ganung level na po. So, ibig sabihin, pinapakita natin dito na may mga putukan, may mga tangke na sundalo. Maliit na bahagi lang po ng Syria yon. Opo, at saka hindi ho ganung paggrabe doon sa ganun kalala. maliliit na bahagi.
Syria. Aha. Opo. Pero dun Kasi, sir, may Sige, Ambassador. andito na rin po, hindi lang po embassy natin, nandito rin po yung advance team ng presidente, yung rapid response team. And sila rin po nagpo-monitor. Katulad pa, I'll give an example, kahapon po, Opo. sinasabi na nagkakagulo sa Latakia. Opo. Pinusugot. Andun po yung advance team natin, nakikipag-meet sa coordinators natin by the seaside. So, kung talagang binobomba yung seaside, yung Ramla, through the sea, makikita po. Ramla is a refugee camp po. Okay. Yung numerong pwedeng tawagan ng ating mga kababayan doon, alam na po nila, Ambassador? Opo, but just the same, siguro it will be better to ibigay ko po rin sa inyo. Sige no? po, ano po yun? Plus 963 Mhm. 11 Mhm. 61 Opo. 32 Opo. 626. 626. Ambassador, may mga tumawag na po dyan na humihingi ng tulong? May mga nag-i-inquire po. Dito diretso sa embassy, mga around since yesterday, mga 20 na tao. So yung mga nanonood ngayon, na may mga kamag-anak diyan sa Syria, wala po sila talagang dapat ipangamba dito sa mga imaheng nakikita nila. Wala po, sir. Wala po. Kasi po rin yung mga Pilipino kung nagtatrabaho, majority ng Filipino na nagtatrabaho po sa Syria are HSW, yung house workers po. Opo. And then, they are paid in dollars. And therefore, nakakakuha lang sa rin nila yung merong pera, yung nasa affluent. And therefore, nag-i-stay po yun sa affluent side ng city. Opo, Ambassador, yung nakausap namin na nakilala namin si Kim na narinig niya yung putukan, ganyan, isolated case lang po yung kanya. Opo. Baka yung sa lugar po nila, doon. Naririnig nila. Kasi, sir naman, halimbawa, kahit syudad naman, kahit medyo malayo-layo, pag may putukan, yung medyo repetitive yung putukan, maririnig nyo naman po di ba? Opo. So, I think that's what happened sa kanya. So, malibang, otherwise, malibang itinaas yung alert level 3? O tama lang din? Hindi po. Tama po. Tama lang Kasi din. yung alert level 3 po is a voluntary assisted evacuation. Okay. Ibig sabihin po noon, sasabihin sa kanila. And then, in-anticipate po ng government na baka sumabog po ito, gumulo ng gumulo. So, in that way, ang target po, ang priority po natin is the getting the Filipino national out of harm's way. Opo. Kaya po, sa pananaw po natin, tama lang po ito. Okay. Ambassador, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po, sir. Philippine Ambassador to Syria, Wilfredo Cuyugan. Samantala, mga biktima ng dengue sa Metro Manila sa unang 7 buwan ngayong 2011, nasa halos 10,500 na, halos doble kumpara nung isang taon. Dengue outbreak idineklara na rin sa 5 pang lugar sa Ilocos Sur. Narito ang report. Inilibing na ang 10 taong gulang na batang si Ruby na binawian ng buhay dahil sa hindi naagapang dengue stage 4. Emosyonal at may panghihinayang ang kanya mga kaanak lalo't huli na nang makahanap ng rare type na uri ng dugo na RH negative para kay Ruby dahil bumigay din ang mura niyang katawan. Lagi akong kinakantahan niya na I love you, paparaya, yun ang lagi niya sa akin kinakanta. Mama, mag-aaral ako mabuti para may ahon kita sa hirap, Mama. Yan lagi sa akin sinasabi. Isa si Ruby sa higit 260 na kataong namatay sa bansa dahil sa dengue simula January hanggang August 6 ngayong taon. Sa pinakauling tala ng DOH, umabot na raw sa mahigit 40,000 ang tinamaan ng dengue mula Enero hanggang simula ng Agosto. Mas mababa sa bilang sa parehong panahon ng nakaraang taon. Pero sa Metro Manila, halos dumoble ang bilang ng mga nabiktima at nasa halos 10,500 na. Dito lang sa Quirino Memorial Medical Center kung saan tuloy-tuloy ang pagdating ng mga batang pasyente, ang labi ng ospital ginawa ng extension ng PD Award.